inyo. This highlights the idea that generosity is often o sinasabing madalas na merong reward. Yung nagbibigay ng merong generosity. Kaya yung mga taong bless, huwag na kayong magtaka. Kaya bless yan kapag bigay yan. Best example, kita ko na naman. Kapag bigay sa apo, anak, mga pamangkin, no? Kamag-anak. Number 2 yun, generosity. Number 3, giving as an act of worship. Ito na yung number 3. Proverbs chapter 3 verse 9, encouraging honoring the Lord with your wealth, signifying that giving can be form of worship and a way to express gratitude to God's provision. Sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Ani, ibig sabihin, kasi noon wala pa namang kumpanya noon eh. Ang trabaho ng mga tao dati ay pagtatanim. Kaya yung kanilang ikapo nanggagaling sa ani. So pag umani sila ng 100 mais, isa doon kay Lord. Tama? Tama ba? 100 o 9? Hindi. Sa 100 na mais, ilan ang 10%? 10. Okay, 10 pirasong mais sa iglesia pupunta. Ani. So tayo, parang tayo nagtatanim din. Pag pumunta sa trabaho, maglalaan tayo ng oras, maglalaan tayo ng pagod, parang nagtatanim din ng palay. Ganon din yun. So yung sahod mo, 10% nun, sa gawain ng Panginoon mo pupunta. Maliwanag? Number 3 yun ha. Giving is an act of worship. Pag nagbibigay ka, sumasamba ka sa Diyos. Nag-o-honor ka sa Diyos pag nagbibigay ka. Number 4. Okay ha? Review tayo. Number 1, cheerful giver. Number 2, generosity. Number 3, giving as an act of worship. Number 4, giving to the needy. Ito naman, pagbibigay sa mga nangangailangan. Pag meron ba kayo nakitang pulubi sa kalsada, anong ginagawa nyo? May pulubi, matanda. O may pulubi, bata. Gutom na, kita mo, liit lang tiyan eh. Eh meron ka namang pera. Eh meron ka sobrang 5 piso. O kung wala ka sobra, okay lang, wala naman talaga. Ano gagawin mo?